May isa akong tanong para sa iyo at medyo matindi to. Naisip mo na ba kung ano ang sasabihin ng mga tao sa leadership eulogy mo? Wow! Yung papuri sa iyo bilang leader pagdating ng araw. Hindi to para maging morbid o malungkot Isipin mo na lang na parang salamin to na nagpapakita kung anong klasing pamana ang hinuhubog mo ngayon sa bawat desisyon mo. At dyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon, ang leadership legacy. Exactly! At sa bilis ng mundo ngayon, hindi na ito isang abstract na idea lang. Based sa mga material na pinadala mo, isa na itong critical na strategiya. Kasi ang problema, maraming leader ang sobrang focused sa mga quarterly results. Sa mga mabilis na panalo. Pero ang totoong tanong ay, pag-alis mo, ano ba talaga ang maiiwan? Kasi kung hindi mo yan sinasadyang buuin, baka ang maiwan mo ay isang kulturang, alam mo yon, watak-watak, o mga nasirang relasyon, kahit pa sabihin nating naging successful ka sa numero. Tama. Kaya ang goal natin dito ay pag-usapan ng mabuti kung ano ba talagang ibig sabihin ng isang makabuluhang legacy. Susuriin natin yung mga source material mo para hamayin kung paano ito sinasadyang idisenyo, hindi yung iniyasa na lang sa swerte o pagkakataon. Okay, sige, simulan natin sa pinaka-basic. Kapag sinabing legacy, ano ba talagang ibig sabihin nito? Kasi ang unang pumapasok sa isip ng marami ay propeyo, kayamanan o yung posisyon. Pero base sa mga sources, mas malalim pa pala dyan. May 4 daw na dimensyon. Oo. At ito yung fascinating part for me kung gaano ito ka-holistic. Hindi siya nasusukat sa iisang bagay lang. Ang una, at para sa akin, isa sa pinakamahalaga ay ang pamanang relasyonal. Madalas kasi ang nasa isip natin, legacy is about mga buildings, pera, pero ayon sa sources, ang pinakatumatatak pala ay yung mga buhay na nahawakan mo. Sino yung taong binigyan mo ng chance nung walang naniniwala sa kanya? Sino yung mentor mo hanggang sa siya na mismo ang naging leader? Yun ang legacy. Ang classic example sa mga material ay si Moses na hinubog si Joshua. So hindi lang to tungkol sa mga big names na na-mentor mo? Kasama na rin pala dito yung mga simpleng pag-uusap na parang nakapagpabago ng pananaw ng isang tao o yung pagbibigay mo ng tiwala sa isang empleyado na takot mag-take ng risk? Parang ang liit na bagay sa'yo pero pwedeng yun na pala ang turning point niya? Exactly. Yun. Ang pangalawa naman ay ang pamanang organisasyonal. Ito yung epekto mo sa mga sistema sa mismong institusyon. Ang ginamit na halimbawa ay si Nehemia. Hindi lang siya nagtayo ng pader. Ibumuo siya ng isang komunidad na may kumbaga shared purpose, may mga sistema. Sa modernong konteksto, isipin mo si Steve Jobs sa Apple. Kahit wala na siya, yung culture of design excellence at innovation buhay pa rin. Ang tanong dito, dahil ba sa'yo, naging mas matatag ba ang organisasyon, mas malinaw ang direksyon? I see. So ito yung kultura, proseso at values na nagpapatuloy kahit sino pa ang susunod na leader. Okay, pangatlo, binanggit din ang pamanang moral. Ano naman to? Lumalabas yan kapag may pressure. Kapag kailangan mong pumili between what is right and what is easy. Binanggit sa sources si David na kahit nagkamali siya ng malaki, ang iniwan niyang pamana ay yung isang pusong laging bumabalik sa Diyos. Legacy ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang pamanang moral ay yung kultura ng integrity na nagpapatibay sa tiwala. Mahirap yan, no? Lalo na kung ang shortcut ang magbibigay sa'yo ng mabilis na resulta. Parang dito talaga nasusukat yung tibay ng isang leader. Totoo. At ang pang-apat na para sa mga leaders na may pananampalataya ay ang pinakamataas na antas, ang pamanang spiritual. Ito yung pagpasa ng paniniwala, ng mga pagpapahalaga na nagtuturo sa iba na tumingin sa isang bagay na mas mataas kesa sa sarili nila. Gaya ni Abraham. Ang pamana niya ay hindi lang isang bansa, kundi isang lahi na nagtitiwala sa mga pangako. Sa madaling salita, ito yung tanong na dahil ba sa pamumuno mo, mas napalapit ba ang mga tao sa Diyos? At itong 4 na to relasyonal, organisasyonal, moral at espiritual, hindi sila hiwa-hiwalay. Magkakakonekta sila. Okay, malinaw sa akin yung 4 na dimensyong. Parang yan yung what, yung itsura ng isang magandang legacy. Pero parang ang hirap isipin kung paano sisimulan. Ang laki ng konsepto.
Sa araw-araw na trabaho, sa gitna ng mga deadlines, ano ba talaga yung mga ginagawa mo para mabuo yan? Magandang tanong yan kasi doon pumapasok yung how. Kung yung apat na dimensyon ang resulta, may apat ding haligi o pundasyon na kailangan mong itayo araw-araw. Ito yung actionables. At ang unang haligi at walang legacy na mabubuo kung wala ito ay karakter at integridad. Ito ang bedrock. Sabi nga sa isang source, walang kwenta ang galing mo kung wala namang tiwala sa'yo. Ang halimbawa rito ay si Daniel sa Babylonia. Kahit may banta sa buhay niya, hindi niya kinompromiso yung pananampalataya at prinsipyo niya. Yung integridad niya ang nag-iwan ng epekto. Gets ko yung point about integrity. Pero paano kung ang tamang desisyon ay yung magdudulot ng pagkalugi sa kumpanya in the short term? Maraming leader ang na-pressure sa ganyang sitwasyon. Paano yung tinutugunan ng mga material natin? Sinasabi ng mga material na dyan, talaga nasusubok ang isang legacy-driven leader. Ang isang leader na focus lang sa short term, pipiliin niya ang kita. Pero ang isang leader na nag-iisip ng pamana, pipiliin niya ang integridad. Dahil alam niya ang tiwala, kapag nasira, mas mahirap nang ibalik kesa sa nawalang pera. Ang integridad, yan ang puhunan mo for the long term. At dyan papasok ang pangalawang haligi, mentorship at impluensya. Okay, mentorship. Pero maraming leader ang sasabihin, wala akong oras mag-mentor, sobrang busy. Anong sagot ng sources dyan? Time management issue ba to o priority issue? It's a priority issue definitely. Sinasabi sa sources na ang pamumuno ay parang apoy, lumalaki ito kapag naipapasa. Kung hindi ka nagme-mentor, para kang magsasaka na kinakain lahat ng bini niya. Busog ka ngayon, pero wala kang aanihin bukas. Ang classic example sa sources natin ay si Apostol Pablo at si Timothy. Makikita mo sa mga sulat kung gaano ka-intentional si Pablo sa paghubog kay Timothy. Pero makikita mo rin yan sa business world. Isipin mo si Andy Grove sa Intel, na mentor ni Gordon Moore. Kung hindi dahil doon, baka ibang-iba ang Silicon Valley ngayon. So universal siya, hindi siya optional. So, hindi kailangang formal na programa, pwedeng sa simpleng pag-check-in lang, pagbigay ng tapat na feedback, o pagbabahagi ng sarili mong mga pagkakamali. Ang mahalaga, intentional. Okay, ano yung pangatlong haligi? Ang atlong haligi, stratehikong pananaw at pangmatagalang pag-iisip. Ang mga lider na may pamana ay hindi lang nag-iisip para sa susunod na buwan. Tinitimbang nila ang epekto ng desisyon nila para sa susunod na 5 taon, 10 taon. Sila yung kumbaga nagtatanim ng mga puno na alam nilang hindi na silang makikinabang sa lilim. Ang halimbawa sa sources ay si Joseph sa Ehipto, yung foresight niya na mag-ipon ng pagkain. Hindi lang yun magandang business decision, it was a strategic move na nagligtas sa isang buong sivilisasyon. Pero paano mo ibebenta sa board o sa team mo ang isang vision na hindi agad makikitang resulta? Paano mo sila hihikayatin na magsakripisyo ngayon para sa isang future na hindi pa nila nakikita? Diyan pumapasok yung galing sa communication at yung trust na naitayo mo dahil sa integridad mo. Kailangan mong i-paint yung picture ng future na yun ng napakalinaw at dito rin kumukonekta yung pang-apat at huling haligi, pananampalataya at epektong spiritual. Ito yung why sa likod ng lahat, ito yung nag-uugnay sa pamumuno sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kita o kasikatan. Para sa mga leader sa sources mo, ang bawat desisyon ay isang pagkakataon para isulong ang layunin ng kaharian ng Diyos. Ang tanong ay hindi lang magiging successful ba ito, kundi magbibigay karangalan ba ito sa Diyos. Ito ang nagbibigay ng lakas para panindigan yung mahihirap na desisyon for the long term. Teka, bago tayo magpatuloy, naisip ko lang. This all sounds ideal, ang ganda pakinggan. Pero ang reality, sa tingin ko mas marami ang leader na nabibigo dito kesa nagtatagumpay. Ano ba yung mga common pitfalls, yung mga panganib kapag napabayaan ang pagbuo ng legacy? Napakagandang punto niyan. At oo, nagbigay ng malinaw na babala yung mga material. Ang pinakamalaking panganib ay yung pagiging short-term focused. Isipin mo yung CEO na sikat dahil every quarter ang ganda ng stock price. Bilib lahat. Pero pagkaalis niya, biglang gumuho yung kumpanya. Bakit? Kasi yung mga desisyon niya para lang sa sugar high ng magandang report. Pinigaan niya yung mga tao, kinalimutan ng R&D, hindi siya nag-invest sa future leaders. Ang pamana niya,
Isang babala, hindi isang modelo. At mayroon ding panganib sa pagpapabaya sa sariling paglago, di ba? Yung leader na humihinto ng matuto, na ayaw makinig sa feedback, na pakiramdam niya alam niya na ang lahat. Delikado yun. Sobra. Nagiiwan yan ng pamana ng kayabangan, hindi ng karunungan. At yan mismo ang nangyari kay Haring Saul. Isang malinaw na warning sa mga source. Sa simula, may tagumpay siya. Pero dahil binaliwala niya yung sarili niyang paglago sa kababaang loob at pagsunod, kinain siya ng inggit at pride. Ang resulta? Isang watak-watak na kaharian. Isang paalala na ang talento, walang kwenta kung walang karakter. Okay, this raises an important question. Madaling sabihan na dapat mag-iwan ng pamana. Pero para sa iyo na nakikinig ngayon, paano mo sisimulang maging intentional tungkol dito? Simula bukas. May isang napakalakas na practical exercise sa mga material mo, ang pagsulat ng sarili mong leadership eulogy. Ito sa pamumuhay ng may malinaw na direksyon. It's an exercise in clarity. So, kung gagawin mo ito, may 3 tanong kang dapat sagutin. Una, anong mga pagpapahalaga at prinsipyo or values ang gusto mong matandaan sa'yo? At hindi lang basta listahan ng mga salita, di ba? Halima, isusulat ko yung sa akin, baka sa halip na isulat lang, nag-iwan siya ng integrity. Isusulat ko, naging tapat siya sa kasunduan kahit nalulugi na. Dahil mas mahalaga sa kanya ang salita niya kaysa sa kita. Mas may bigat, di ba? Mas may bigat, mas totoo. Dahil ang legacy ay nasa mga kwento, hindi sa mga abstract na salita. Pangalawa, tanungin mo, anong mga kontribusyon sa tao, sa organisasyon, at sa espiritual na aspeto ang gusto mong maiwan? Maging espesifiko ka ulit. Hindi lang tumulong siya sa mga tao. Siguro, dahil sa kanya, natuto akong magtiwala sa sariling kakayahan. O kaya, nagtayo siya ng isang sistema ng scholarship sa kumpanya na hanggang ngayon nagpapaaral pa rin sa mga anak ng empleyado. So, parang kinukuwento mo na yung impact. At pangatlo, Pangatlo, anong mga aral o gabay ang iiwan mo para sa mga sumusunod sa'yo? Ano ang gusto mong matutunan nila mula sa buhay mo? Hindi lang sa tagumpay, pati sa mga pagkakamali. Ang pagsulat ng eulogy na ito, parang paggawa ng isang mapa o parang Waze. Kapag alam ang destinasyon mo, sa bawat sangandaan ng desisyon, mas madali nang piliin ang tamang daan. It becomes your filter. malinaw na malinaw. Ang pamana sa pamumuno ay hindi pala isang bagay na iniisip lang kapag malapit ka ng mag-retire. Binubuo ito sa bawat email, bawat meeting, bawat feedback na ibinibigay mo. Hindi ito aksidente. Isa itong disenyo na pinipili mo araw-araw. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pag-iisipan. Kung ang eulogiya ng iyong pamumuno ay isusulat ngayon, base sa mga kilos at desisyon mo sa nakaraang taon, ano sa tingin mo ang sasabihin nito? At ang mas mahalagang tanong, anong isang konkretong hakbang, gaano man kaliit, ang gagawin mo ngayong linggo para simulang isulat at isabuhay ang kwentong gusto mong maiwan?